Hello mga kumarites, good morning! Aray kadugsong pa ha. Hindi muna tayo mag-upload ng panibagong vlog. Tatapusin muna natin itong nasa ospital. Para alam nyo yung mga sunod-sunod na pangyayari. Alam nyo naman na kayo kumarites kung tunay, kaya ayaw na ayaw ko kayo mapapag-iwanan. So ayun na nga mga kumarites, pagkagising nga pala nitong aking anak, pinagbalat ko nga siya nitong itlog ng pugot, sabi ko'y kainin niya. Tapos maya-maya, rinig namin, may nag-iingay sa labas. Kaya ayan, napasilip tuloy kami sa bintana at ayan, meron pala ditong street dance. At naandyan nga din pala si Kuya JR, kaya sabi ko nga pala kay Kurt ay kumuway siya at nang siya'y makita. Bakit nga baga may pa street dance? Ba malay ko, hindi ko rin alam. Ba't ako ang tatanungin nyo, nakikinood lang din ako. Char lang. Malapit na kasi magpiesta dito sa Barangay San Roque ata. Sunod-sunod din kasi yung piesta dito kasi sa September, Barangay San Nicolas naman yung may piesta. At syempre, San Rafael din. At yung mga magpipiesta na barangay, sila yung mga kasali dyan. Abay, syempre, alam nga naman mag-imbita pa ng malalayong barangay. Di yung magkakalapit laang naman. Baka akalain nyo hanggang plaza sila maglalakad ha. Dito lang din naman sila umikot. Sayang nga lang kasi hindi namin nakita yung actual na sayaw ng mga bata. Opo, mga kabataan po ang kasali natin dyan. Ang gaganda nga din ng suot nila. Akala mo talaga lalaban ng Coco Fest. Sa gaganda nga at kukulay ng suot nila ay talaga namang panlaban talaga. At syempre, congratulations na agad kung sino man yung nanalo sa inyo. Wala ka naman talagang masasabi dahil talaga namang mapapatigil at mapapalingon ka dahil sa kagandahan ng mga kasuotan ng mga batang are. Kitang-kita nyo naman na talagang pinaghandaan talaga nila. Pero kami nga ay tamang panood na nga lang dito sa taas. Bala ko nga na umuwi ng bayan yan, pero hindi nga muna ako bumaba dahil nga traffic. At nung nakaikot na nga sila, tsaka naman ako bumaba. Dito naman sa kabilang side nag-traffic. Naandito nga pala kami mga kumarites kanina, pangalawa sa dulo. At ayun na nga mga kumarites, hindi na nga ako nag-antay ng jeep. At nung nakakita nga ako ng tricycle, sumakay na nga ako. Para kasi diretso na ako sa palengke at ayoko na nga na maglalakad pa tayo. Dito na nga ako nagdiretso sa may prutasan dahil ito naman talaga yung aking pinunta dito. At yun nga, ang hahanapin nga natin prutas ay yung mabilis makapagpataas nga ng platelet. Syempre, nag-search lang naman ako at ito nga yung mga lumabas. At ayan, mainam nga pala daw itong hinog na mangga na makapagpataas ng platelet. Pagkabili ko nga pala mga kumarites ng mangga, lilimandaan na lang pala yung pera natin. Kaya naman ayan, napa-withdraw tuloy ako dito. Dito na nga din ako nag-withdraw sa may Metrobank para nga wala na ring kaltas. At pagka-withdraw ko nga, nagbalik nga ulit ako sa prutasan at bumili pa nga ako ng iba pang prutas na makikita natin. At syempre, ang nakita ko nga itong mangustin. Bumili na nga rin ako ng 1 kilo dahil maganda nga rin yung mangustin. Sa totoo lang mga kumarites, yung anak ko na yan ay hindi talaga makain sa prutas. Kung hindi mo pa talaga dudulutan, hindi kakain. Tapos ayan, natuwa ako dito sa malalaking dalanghita kaya napabili nga din ako. Daig na daig talaga ni Kyler yung kanyang pinsan sa kainan. Ay sadya ka namang matutuwa kapag ka nga ang bata ay magana ngang kumain. Pagkatapos ayan, nakakita nga din ako nitong apple na green dahil bilin nga yan ng aking asawa pero hindi na nga rin nakain. Ilang prutas nga din pala yung nabili ko, bumili nga din ako ng 1/4 lang na ubas. Dahil mga kumarites, pag mababa din talaga ang platelet, mainam nga din talaga ang mga prutas ang kainin ng kainin. At syempre, nakita ko nga din ito at sinearch ko nga din na mainam nga din ang gatas. Dito na nga lang din ako bumili sa butika at hindi na nga ako pumasok sa grocery. Pagkatapos naman nun, sumakay na nga ulit ako sa tricycle at hindi na nga ako nag-jeep. Ang hirap kasi talaga mga kumarites kapag ka nag-jeep dahil nga siksikan. Tapos sobra pang init, kaya ayan, nag-tricycle na lang tayo. Buti na nga lang at yung street dance nga ay tapos na, kaya ayan, pauwi ay hindi na nga tayo na traffic. At dahil Sabado nga pala ngayon, ayan, nandito nga pala yung mga tauhan ni Kuya at swelduhan day. Tuwang-tuwa nga si Kuya Arby dahil sasahod na din siya. Wow, sana all may sasahudin dahil ako nga ay walang sasahudin ngayong sahuran. Tamang-tamang sasahod na lang sa ulan. Kaya pagkapasok ko nga ay saka na lang tayo babawi. At ayan mga kumarites, nakaligo na nga pala ako niyan at pupunta na nga ulit kami sa ospital. Magpapahatid na nga lang pala ako dito sa aking asawa para hindi na nga tayo mamasahe. Nagsaing na nga lang pala ako niyan at nagdala na lang ako ng kanin dahil sabi ko nga ay bumili na nga lang kami ng siomay at yun na lang ang aming iulam. Dito nga pala kami mga kumarites bumibili ng siomay. Ilang mga vloggers na rin yung mga nakita kong nagbablog dito sa may Alfonso. Dahil kung sa masarap, masarap naman talaga yung siomay nila dahil wala kang malalasahan na harina. Pagka ganitong mga hapon pa, wala pa masyadong tao dito mga kumarites. Dinadagsa nga pala to kapag kagabi na. Kapag nakita nyo yung bahay na blue na yan, siguro apartment yan. Dito lang yan malapit. Dito nga pala yan sa may Teachers Village. At syempre, ang kalimitan na kanilang customer
syempre ay yung mga nagbabasketball dyan sa may court. Pagkatapos naman nun, inihatid lang ako ng aking asawa dito sa ospital at ako na nga lang ang nag-akyat dahil nga mamaya pa yun pupunta dito. Mamamahinga pa nga yun sa bahay at maliligo pa. At ayan, bit-bit ko na nga itong mga prutas at pagkadating ko nga dito, kumakain na nga itong aking anak. Ang kinakain niya nga pala ay yung rasyon dito, maigi na lang yung mga rasyon nga dito ay may sabaw. Kaya kahit hindi na nga tayo magluto sa bahay na may sabaw, ay dito naman ay meron. At ayun nga, pagkakain nga ni Kurt ay inihatid ko na nga si inay sa baba. Ay hanggang pagbaba ay kamaritisan ko si inay. At ayan, inantay ko muna si inay na makasakay ng jeep bago nga ulit ako umakyat. Si Kurt naman ay hindi nabantayin. Pagka nga siya naiihi, siya na nga yung nagbibit-bit ng kanyang dextrose. Hindi nga kagaya noon na maliit pa siya na kailangan talaga na may kasama siyang bantay sa loob ng kwarto. At dahil nga ngayon binata na siya, ay nakakaya na nga niya mag-isa kahit pumunta nga ng CR. Ang kinakain nga pala niya kanina ay merienda pala yun. Ngayon pa nga lang pala siya kakain ng hapunan. Dati nga ay ayaw niya nitong hinog na mangga. Ngayon nga ay naging paborito na niya. Ay nako mga kumarites, kung hindi mo talaga hayinan ay nako, hindi kakain itong batang ito. Pagkakakain ng konti, busog na agad. Kaya ayan, pagkalabas nga niya dito ay magbabitamins na nga siya para naman tumakaw-takaw ng pagkain. Kaya kung mapapansin nyo nga ay kupis nga din yung kanyang muka. Nung bibi pa nga yan, mataba yan. Pero nung nalaki na nga ay ayan, namamayat na. Pinag-isa ko na nga sa isang lagayan, nagtalop nga rin pala ako ng mansanas, tapos nilagyan ko na nga rin ng ubas. Pero wagkat hindi pa rin niya naubos yan, pero kakaunti na nga yung hinayin ko sa kanya. At ayun nga, pagkaihi nga niya, ay sabi ko nga ay kumain na nga siya. Ang rasyon nga pala ngayon ay sinigang na may sabaw. Huy, alangan namang walang sabaw ang sinigang, char. Ang rasyon kasi ngayon ay sinigang, tapos meron ding manok at saka meron din saging. Akala niya lechong manok yung kasama dito sa rasyon, hindi pala, kaya sabi niya ayaw daw niya. Kaya sabi niya akin na lang daw, kaya ako ang kumain. Pero in fairness naman, naubos naman niya yung kanin niya dyan. Kaya nung kumain nga siya ng prutas, medyo busog na siya, kaya hindi niya naubos. At habang kumakain nga siya dyan, nanonood nga pala siya ng TV. Wala ka din naman talaga kasi mga kumartes na paglilibangan dito sa loob ng kwarto. TV lang talaga mga kumartes, wala pang free wifi. Kaya ayun, napagastos tuloy sa load si kumartes nyo. Ay hindi tayo pwedeng walang data, hindi ko kayo makakamaritisan. Alam nyo naman na gusto ko kayo palaging updated. Kaya wala kayong maitatagong sekreto ko dahil sinasabi ko na sa inyo. At ayan mga kumarites, ito nga pala yung siomay na binili namin kanina at syempre si inay pinag-take out ko na rin para hindi na nga siya magluto sa bahay. Masarap mga kumarites talaga yung siomay nila kahit nga si inay at saka si Kuya JR nagustuhan din yung siomay nila. Yun nga lang medyo nainip sa serving dahil medyo mabagal Kaya kailangan nilang i-improve yun lalo na kapag madaming customer. Dahil kung hindi maiinip yung mga customer nila. At ayun na nga, pagkadating nga nitong aking asawa naghayin na nga rin ako at kumain na nga din kami ng sabay. Itong aking asawa ganun din, para din tong anak ko. Hayin mo, dulot mo, kulang na lang subuan mo. Kulang na nga lang pati yung kanin nangunguyain niya, ako na nga rin nangumuya. Charot. Pag walang bilin, hindi gagawa, pero pag may bilin, gagawin. Pagkatapos naman namin kumain mga kumarites, nahiga na rin naman kami at yung siomay nga hindi pa nga namin naubos. Pwede naman yung iinit natin sa microwave at pwede pa nga yung ulam bukas. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang at ako'y magpapahinga na. Ay panigurado bukas lalabas na tayo. Ayun na yung susunod kong vlog. Ay teka lang mga kumarites, hindi pa pala tapos at itong aking asawa nagpapatimpla pa ng kape. Ako pa ang tinanong kung gusto ko ng kape, pero wag ka, siya naman ang may gusto para lang ipagtimpla ko siya. O diba, ang galing. Pero sunod nga din naman ako Siyempre magkakape rin ako, wala nga namang siya lang. So yun lang naman mga kumarites, hanggang dito na lang muna at salamat po ulit sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye!